Isang linggo na mula nang umalis sina Jake at Faye. Isang linggo at heto si Madeline. Labis na pangungulila ang nararamdaman. Ang nakakainis pa, araw-araw na tumatawag kay Rom ang hinayupak na lalaki at ni minsan ay hindi man lang siya kinausap. Marahil na unaan ito, hindi niya ito kakausap. Still, it would have made her feel better kung sinubukan ito. Mabilis ang recovery ng dalagita. Senyalis ng magandang pagkakatanggap ng katawan nito sa kidney ni Jake. Lalabas na ito next week at sinabi ng binata ay darating ito bago iyon mangyari. Naka-schedule na rin ang shooting nila ng commercial ng Philippine Airlines. Matapos niyang maihatid sa Baguio ang kapatid ay gagawin na niya iyon. Napakulot siya. Pilit sumisiksik sa kanyang isipan ang sinabi ni Jake noon sa terrace. It won't be proper na ligawan kita sa sarili kong bahay, diba? Hindi niya maisip kung paano manligaw ang katulad nito. Ang tototohanin kaya nitong ligawan siya. He was so unpredictable. Halos nag-propose na ito, pero halata namang hindi naghihintay ng sagot niya. Old-fashioned kaya ang lalaki. Naniniwala ito sa prinsipyo ng ligaw. Kapag sinabi niyang hindi niya kailangang paligaw, madidisappoint kaya ito. Surely na, pero lalong lalaki ang ulo nito. Baka kantsawan siya habang buhay. Hindi kaya pinaglalaroan lang nito ang damdamin niya. Pinapaasa lang ba siya nito? No, he wouldn't be that cruel. Inis na itinabi niya ang kinakain at tinawag ang atensyon ng waitress para dalhin ang kanyang bill. Dumating na si Jake mula sa Baguio. Hindi ito nakita ni Madeline nang pumasok siya sa silid ni Ron. Ngunit nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kapatid at ang napakaraming bulaklak sa silid. May chrysanthemums, lilies, stargazers at roses. Isang pumpun lang ang roses at talatang na isang tabi ito. Alam ko na, kahit hindi mo sabihin, sa lubong niya. Andito na ang taong hinihintay mo. Para sa iyo ang mga roses, ate. Kinikilig ang sabi ito. Sa akin, biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso. Tinungo niya ang kinaroroonan ng mga roses at kinuha ang card doon. For a first-timer, excuse me if I don't know what to say. Nakasaad doon. First time niya daw magbigay ng bulaklak sa isang babae. I don't count syempre. Ani Rom, hawang ang bibig na tinignan niya ito. You actually discussed this with him? Hindi siya makapaniwala. Mainly we discuss about you. Asan ang magaling mong kuya? Ibinalik niya ang card sa mga bulaklak. Bumukas ang pinto at bumukad ang tinutukoy niya. Parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa pagkakataong ito. Gosh, namiss niya si Jake kaya ganito na lamang ang emosyon niya ngayon. And look at him. Relax na relax ang pagkakangiti nito. Hello, Madeline. Nagawa pa nitong bumati. I was hoping not to ever see you again. Ani yan. Excuse me. Maging si Rom ay napatanga sa kanya. I've been praying na sana mahulog sa kanyang load ang sinasakyan mo kapag nagbalak kang bumalik dito. Sinungaling. Ani Jake na lumapit sa kanya. Inilapit nito ang mukha sa kanyang mukha. Akala ni Madeline na hahalikan siya nito pero hindi. He merely smiled and straightened up. You're as beautiful as ever. Why don't you kiss me, Tamit? Desperadong tanong ng kanyang isipan. Sa Lunes ang labas ni Rom. Ani at biglang naisip na syempre dahil nakapag-usap na ang magkapatid. Tiyak na pag-usapan na rin iyon. She felt foolish. Oo, nagdesisyon kaming dumiretso siya sa Baguio. Nakausap ko na ang doktor. We'll travel by plane, of course. At ako naman ay uuwi na rin mamaya. Hindi ka sasabay sa amin. Disappointed? Pilyong tanong nito. Relieved? Liar. Kinuha nito ang isang kamay niya. Mag-usap tayo sa labas. Excuse us, Rom. Take your time. Nangingiting sabi ng dalagita. At si Madeline ay literal na hinila palabas ni Jake. Bitawan mo nga ako. Nagangalit ang mga ngiping sabi niya nang may sara ang pinto. Binitiwan naman siya nito. Ano bang importanteng bagay ang pag-uusapan natin at kailangan mo akong i-harass? Inis na tanong niya. The welcome party for Rom. Naisis ko lang na may special na bagay kang gustong gawin. Inihahandaan ni Faye ang lahat doon. Good. Wala akong mai-contribute na idea. It's your house. Ayokong maging party ng anuman. Sinabi ni Ron na magsisimula daw ang shooting ng commercial niyo pagbalik mo dito sa Manila. Kaswal na sabi nito. Right, at pwede bang sa susunod, iwasan mo ako ang pinag-uusapan niyo ni Ron, hindi ako natuto. Pinandilata niya ito. Pumuntong hininga pa ito at sumandal sa dingding. Nang titigan siya ay punong-puno ng pasensya ang mga mata nito. Kailan ka kaya magpapakatotoo sa sarili mo at tigilan ang pagsusuplada sa akin? Tinasa niya ito ng kilay. Actually, totoo ngayon sa sarili ko. Inilapit niya ang mukha rito at pabulong na nagsalita. Kailan mo kaya tatanggapin ang katotohanan, Jake? Hindi kita type.
Ngumiti ang binata at lalong nakaramdam ng panggagaila-iti si Madeline. Tell me, what's your point? Ang boses nito ay walang bahid na interes. Men who are good-looking, men who are serious, men who are professionals, men who are like. Sandali siyang nag-isip. Naghagilap sa hangin ng maidudugtong. Darrell, ito ang unang pumasok sa isipan. It was so sudden, ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Jake. Nawala ang ngiti nito. Itinawid nito ang pagkakatayo. At ang mga titig nito sa kanya ay walang kasing seryoso. I hope to God you don't mean that, Madeline. Seryosong sabi nito bago tumalikod at bumalik sa silid ni Rome. Nakagat niya ang labi. I don't mean it, you moron. First time makarating ni Rome sa Baguio, natural mong makakapantay sa excitement nito at wala ring makakapantay sa kabang nararamdaman ni Madeline. Magkikita uli sila ni Jake matapos ang huling tagpong iyon sa corridor ng ospital. Lumabas siya noon at nang magbalik ay nakaalis na ang lalaki ni hindi sila nabigyan ng pagkakataong mag-usap man lang. Kasama nilang private nurse na ipinagpumilitang kunin ni Jake kahit pa sinabi ng doktor na hindi ito kailangan ni Rome. Ang nurse lang yata ang di excited o kinakabahan. Malapit na ba? Tanong ng kapatid habang nakasakay sila sa van na sumundo sa kanila sa ospital. Please Rome, mag-relax ka lang. Pakiusap niya. Excited ka no? Magkikita uli kayo ni Jake. Umikot ang mga mata nito. Kung nararamdaman lang nito ang kaba niya. Sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyon. May malaking banner sa pangalawang palapag ng bahay ni Jake at doon ay nakasulat ang malalaking letra ng Welcome Home Rome. She felt like an outsider. Lalo na nang sa bukas na pinto ay nakita nilang nakatayo roon si Jake kasama na sina Miranda at Faye at isa pang dalagit na nahulaan niyang nag-iisang kapatid ni Faye. Sinulya pa niya ang kapatid at nakita ang di maipintang kaligayahan sa mukha nito. Hindi niya namalayan ang sumunod na mga pangyayari. Nakapasok na sila at pinaupo sa sala kung saan napakaraming mga bulaklak, ribbons at balloons at ang nagkalat sa mga sulok. Sa isang sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang ipinapasok ni Jake ang mga gamit nila. Hinayaan niyang makipagkumustahan ang kapatid sa mga kamag-anak nito at nang makitang nagtungo sa komedor si Faye sumunod siya. Nakita niyang punong-puno ng pagkain ng mesa. Anong masasabi mo? Masayang tanong nito. Very creative. Hindi na ako magtataka kung isang araw ay sisikat ka sa buong mundo. Magdilang anghel ka sana. Tumatawang tumalikod ito. Ihahanda ko na ito at nang makakain na tayo. Baka gusto mong silipin muna ang tutulugan mo ngayong gabi. First door to the right. Pag-agakot mo ng hagdan, yung silid dito sa ibaba ang gagamitin ni Rome at ng nurse para maiwasan ang masyadong pagkikilos. Sige, papalitan ko lang itong shirt ko ng mas makapal. Nagkasalubong sila ng pababang si Jake sa hagdan. Pareho silang tumigil. First door to the right. Anito na nahula ang pupuntahan niya ang silid na ookupahin. Salamat. Mahinang sagot niya. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. And don't be for being polite. Napansin nila ang pagtahimik sa sala. At nang sumingin sila roon, ay nakatingala sa kanila ang mga nasa ibaba. Parang nanonood ng eksena sa pelikula ang mga ito. Muli silang nagkatingin ni Jake. Umikot ang mga mata niya. Ngumiti ito. At hindi alam ni Madeline kung bakit parang bigla nang gumaan ang pakiramdam niya. Hindi ka ba galit sa akin? Hindi niya napigilan ang sariling itanong. Galit? Ako? Tumatawang nilampas ng siya nito. May punpo ng mga rosas na naghihintay sa kanya sa kama. Hindi napansin ni Madeline ang ayos ng silid maski ang kulay ng kortina, ang carpet at ang napapalamuti ang ilaw. Pinaghirapang lahat ni Faye ang mga iyon. Hindi niya napansin dahil sa mga rosas na katutok ang kanyang paningin. Dahan-dahang nilapitan niya ito at kinuha ang nakalagay na card. Welcome, Madeline. Kung kanino ay siya, biglang nagbago ngayon ang kanyang nararamdaman. Natural, lahat ng nasa labas ay para kay Rome after all. Karapat dapat ang isang mainit na pagtanggap dito. Pero hindi pala siya baliwala. Because on his own, Jake found a way para tanggapin siya sa bahay na ito. May kakaibang kislap na sa mga mata niya nang bumaba sa komedor kung saan siya nalang hinihintay. Hindi niya alam kung may ibang nakapansin, pero tiyak si Jake ay hindi magtataka. Ano to? Strawberry challenge? Narinig pa niyang tanong ni Rome habang tinitingnan ng mesa kung saan may iba't ibang putahing gawa sa strawberry. Wait till you taste Jake's strawberry wine, Madeline, ani Miranda. Ako ang nagturo sa kanyang kung paano gumawa. At nagawa niyang tikman ang tinutukoy ng konsihala nang matapos na sila sa pagkain. Ang sinabi ng nurse ay kailangan ng magpahinga ni Rome, kaya nagtungo na ito sa silid. Si Miranda ay pumanhik sa silid na uukupahin nila ng mga anak sa kabiging iyon. At si Faye ay pinagpumilitang sila na lang ng kapatid ang mag-aayos sa kusina. Kaya hindi nakapagtataka ngayon ay dadalawa sila rito sa tagong bahagi ng Miranda.
Ang tanging ilaw nila ay ang niliwanag na nagmumula sa buwan. Tahimik sila nang lumabas siya. Nagulat pa si Madeline nang biglang magsalita ang lalaki. Kung tatanungin kita kanyon kung nagustuhan mo ang mga rosas, sasabihin mo bang hindi? Napalagok siya ng hawak na imong. Bakit nasasabi yan? Sa wakas ay balik tanong niya. Dahil gustong-gusto mong kinukontra ko, hinulaan ko lang. Actually, I love the roses. Wow, palatak nito. Could it be naaapektuhan ng iniinom mong isipan mo? Inirapan niya ang lalaki. Come on, bahay mo ito. Ayokong supladahan ka dahil baka patalsikin mo ako ngayong gabi. Interesting suggestion. Siniko niya ito. Gawin mo at baka mag-alsa balutan din si Rom. Tumatawang hinila nito ang siko niya. Kapag pinatalsik kita dito ngayong gabi, susundan din kita syempre. At kapag may lobong sumalubong sa'yo sa I'd come to your rescue. Take your hands off me. Anang isipan niya na hayon at parang bumabaliktad ang tiyan sa kabang nararamdaman. Home, no sarcastic remarks. Sa pamamagitan ng pagkakahawak nito sa kanyang siko, pinaikot siya nito, saka humarap para rito. Tumingin siya sa kalingatan at napalunok. Nag-iisip pa lang ako. Aniya at pinigilan ng sariling mapakagatlabi. Ang hawak niyang baso ay dahan-dahang kinuha ni Jake mula sa kanyang kamay at inilapag iyon sa mesita. Ba't di ka tumingin sa akin? Ang ganda ng kalangitan. Como hindi niya ito narinig, lumabas sa kanyang bibig ang unang naiisip. Tumawa ito ng mahina. Humarap ka sa akin, Madeline. Bakit? So that I could kiss you. Biglang humarap si Madeline. And then he was kissing her full on the lips. Napapikit siya ng Marine. He was actually kissing her. Sa wakas. And he was doing it so gently and so passionately. Nang magmulat siya ng mga mata, pakiramdam niya ay nakalutang siya sa kalangitan. Ipinalubot niya ang mga kamay sa balikat ng lalaki. At ang kamay nito ay dumako sa kanyang leeg, sa balikat pababa sa kanyang dibdib. Umungol siya, and Jake jolted na para ba itong napasok. Napabitiw siya. Nagkatitigan sila at dahan-dahang umatras ang binata. Kunot na kunot ang noon nito. Samantalang puno ng paggalito naman ang kanyang mga mata. Get inside, kailangan mo rin magpahinga, sabi nito matapos ang nakakabinging katahimikan.